Magandang umaga po sa ating lahat, mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, Tagkawayan, Quezon. Tayo po magsisimula na sa ating pong pangkaraniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating iginagalang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo. Lahat po ay tumayo. Ang ating pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, ganon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang, Konsehal Bomel Devero. Magandang umaga po sa atin lahat. Sa atin pong mga bisita, staff ng SB, mga konsyal, sekretary at sa ating pong Pangulo, Vice Daniel Liwanag. Umpisahan po natin ang ating pagpupulong na ito sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Sa araw na ito, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno. Lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay hindi maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay pagtubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Pagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa, pagmamalasakit o pagmaglingkod ng tapat, walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay magbabasbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas, Lupa Minira. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa. The Councilor agreed. I am a Philippine Councilor mandated by law and measures and ordinance that down to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service of self as a guiding principle of my official act. As a thread of my local legislation, magmamahal to God, and my heart shall be true to my constituent and the people. Good morning po. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, sa ating pong kalihim at sa ating pong mga bisita. Ganoon na rin po sa ating mga kababayan. Ang ating pong pinagpipitagan ng kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong
katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan na ginanap po noong Enero 5, 2026. Kasama na po ang ating pong tala-arawan o journal ay naipamahagi na po sa ating pong mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan. Kung kaya po sa pamamagitan po ng ating pong kagalang-galang Ford Salumbides, ang chairman po ng Committee on Rules, inihiling ko po na ito po yung mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Ford Salumbides. Magandang umaga po. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, at sa ating pong kalihim, Secretary Bong Tadike, sa ating pong mga kasamahang bumubuo ng Sangguniang Bayan at sa ating pong mga staff. At meron po tayong bisita mula sa Bill Mines, si Engineer Vincent Lunar, kasama po ni Tito Tabio. Magandang umaga po. Mr. Chair, yung ating pong nakaraang katitikan ay naipadala na nga po sa ating mga kagalang-galang na konsehales. Kung wala na po silang pagwawasto o paglilinaw dito, ay hinihiling ko pong mapagtibay na ngayong umaga. Motion po para po sa pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala ABC Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, bago ko po banggitin ang ating calendar of business, ay meron nga po tayong bisita mula sa Bill Mines. Andyan po muli si Engineer Vincent T. Lunar. Hinihiling ko po ang suspension of the rules para po mabigyan sila ng oras para po sa kanilang nais iparating sa Sangguniang Bayan. Mungkahi po ng suspension of the rules ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, pansamantala po tayong suspindi ng ating sesyon. Ating rules. Sa pagkilala po sa ating pong bisita, Engineer Vince Lunar ng BIL Mines. Good morning po sa inyong lahat. By the way, ako po si Vincent Lunar. Ako po ang Project Head Geologist ng Bill Mines. So we are here to present to you some of our updates regarding the previous exploration activities conducted by the company. And as well as the proposed program, as well as the present status of the company. So to give you some summary, background regarding the Bill Mines is a Filipino-owned company under Clariden Corporation. So next slide. So Bill Mines is a holder of the what we call the Mineral Production Sharing Agreement or what we call the MPSA. So ito po yung permit na ginagrant ho ng DNR sa isang company para makapag-conduct ng exploration and mining and development sa isang area. So yung pong aming permit is approved last June 2010 and valid po ito
for 25 years. So hanggang 2030 po, 2035 yung validity po ng aming permit. So nako-cover po nito yung bayan ng Tagkawayan sa Quezon and Guinyangan, and bayan po ng Labo and Santa Elena sa Camarines Norte. So the total area po nito is 11,126 hectares. So medyo may kalakihan ho siya yung coverage ho namin. So next slide. So dito po, kung mapapansin po ninyo, yung pong aming tinatawag na tenement, yan po yung may kabuuan ng aming area. So to the south nga po, yung dalawang municipality, yung Labo and Santa Elena, and to the south is yung bayan po ng Guinyangan and Tagkawayan. So based na po ito sa bagong cadastral map na na-provide po sa amin ng Pero ng Camarines Norte. And based po dun sa recent na information na nakuha namin from Penro, ang kalakihan na po ngayon, lumalabas po sa kalakihan ng tenement namin, nasasakupan na po ng Camarines Norte, which is 5,700 hectares, na supposed to be, yung previous plotting po namin is lumalabas po na 8,000 ang sakop po ng Quezon. Pero ngayon po, lumalabas po sa bagong plotting ng Penro is 5,700 na po ang Camarines Norte, and Quezon is only 5,500. So hindi pa ho namin alam kung paano ang magiging compliance ho namin dito kasi as of now, ang nagmo-monitor pa rin ho sa amin is MGB Region 4. So next slide. So dito po, mapapansin po ninyo, yun po yung buong tenement namin, yung blue areas na po yan po yung kino-cover namin ng exploration. Yan po yung area na meron po kaming tinatawag na nickel and iron minerals. So the entire area po, hindi po siya covered ng kulay blue. So yan lang po yung specific area na diyan po kami nagkakandak ng aming exploration. The total area po is 11,126 hectares. And ang na-explore pa lang po namin is only 22% nung covered na blue area na yan. So yung pong mga red dots na yan po yung mga previous drill hole na kinandak ho namin noong 2012. And then yung mga green po, yun naman yung test pit na kinandak ho namin noong 2014. So since then po, ang company po ay hindi pa nagsasagawa ng anumang exploration dahil noong 2012 po nagkaroon kami ng problema sa site regarding ho sa peace and order. So sinunugan ho kami ng 3 makina, yung drilling contractor ho namin. So as of now ho, hindi pa rin ho kami nakakapag-resume ng amin exploration. So next slide. So dito po, kung mapapansin po ninyo, based po lang po ito sa na-acquire po namin sa Google Earth Map. Ang concentration po ng aming exploration is nasa taas lang po ng bundok. So nandun lang kasi po nag-accumulate yung magandang nickel and iron deposit ho natin. So wala ho siya sa slopes, kundi nandun lang ho sa tuktok. So kaya limited lang ho yung area na pwede ho namin gawan ng exploration activity. So next slide. So ito one of the pictures ng 2012 drilling namin. So yan ho, kuha namin dun sa barangay na nasasakupan po ng Santa Monica. So from drilling, setup ng makina, then drying ng samples, hanggang sa sample preparation po. So ginagawa po namin siya on-site, lahat. So next slide. So ito na po yung result ng aming 2014 test pitting, which is nakapaghukay po kami ng 133 test pits. So from test pitting,
So from test pitting, nagkakaroon po kami ng actual sampling sa site. So yung pangalawang pictures po sa taas, yan po yung pag-collect namin ng mga soil samples. Nagko-collect lang po kami ng 5 samples sa 3 bags ho. So after ho ng sampling namin, yun ho mga areas na nakita namin na hindi naman ganun kaganda o yung potential. So nagkakaroon kaagad ho kami ng immediate rehabilitation, tinatabunan kaagad ho namin. And yung ho mga areas na yun, pinipilit ho namin na bataniman kaagad sila ng mga puno. Then hanggang sa drying po ng samples, yung drying po ng samples, sinasagawa na ho namin sa field office na ho namin. So next slide. So this is the proposed exploration program na plano ho ng company in case na magpatuloy ho kami ngayon ng aming exploration. To continue lang po yung aming hindi natapos na drilling program noong 2012. So yan po yung mga proposed proposed drill holes sa area. 200 by 200 meters yung interval niya and a total of 237 drill holes. So another option ho namin dito kasi yung Mount Kadig is meron din hong potential for gold. So medyo nagkakaroon ho ng interest ngayon yung management kasi ang present gold price ho ngayon is 8,400 grams per gram. 800,400 pesos per gram. So yan ho ang current gold price ngayon. So sa nakikita ho namin, kasi meron naman hong potential yung project namin, parang bibigyan ho ito ngayon ng priority ng management. So ito po located ho siya sa barangay ho ng nasasakupan po ng Kasispalan and barangay ng Kabatuhan. So yan po yung makikita po nyo na nasa eastern part ng aming tenement. So next slide. So ito na po yung naging resulta ng aming naging problema regarding ho dun sa 2012 na burning ho ng aming mga drill machine. So ang company po is nag-apply po ng suspension of obligation noong 2017. Instead of renewing our exploration permit, so inabail po ng company ang suspension of obligation, which is part po na siya ng MPSA na tinatawag po namin na force majeure, beyond ng control na po ng management. So starting po ng 2017, every 2 years po, nagsisecure kami ng threat assessment from the military regarding sa peace and order sa area. So hanggang ngayon po, nakikita po namin na hindi pa rin siya stable. Kaya noong 2025 ho, nag-apply pa kami ng panibagong extension just to avail the suspension of obligation. And effective po siya hanggang ngayon taon na lang ng 2026. So siguro po dito darating na yung time po ng baka bago matapos yung suspension of obligation namin at nakita namin na magkakaroon na ng magandang peace and order sa area. So baka po ngayong year kung papalarin po kami ay baka mag-resume na po kami ng aming exploration activity. So regarding po sa suspension of obligation, hindi pa rin naman po rito natitigil yung obligasyon po ng aming kumpanya, kundi kami po ay nagbabayad pa rin po ng tinatawag namin na occupation fee. So next slide please. So ito po yung occupation fee na yearly binabayad po ng aming kumpanya sa bawat nasasakupan po ng munisipyo. So three municipalities po ang nakikinabang po sa tax na binabayad po ng company. Although kami po ay suspended ng obligation, nasa exploration stage pa lang, pero ito po ang aming nagiging obligasyon. So every year po, ang Tagawayan po nakaka-receive po ng 637,000. Annual pa lang po ito. Occupation fee pa lang po ito, hindi pa po ito yung tinatawag natin na royalty tax. So more obligation pa lang po namin ito sa bayan ng Tagawayan. 600 plus, 1,000 plus. Annual. So, occupation fee po. Fee. Occupation fee po. So, nasa mandato talaga po ito, obligasyon po namin na magbabayad kami ng tax. Although suspended ang aming obligation,
Pero ito po mandatory, kailangan po namin i-comply every year. So gagawin po namin during hanggang sa nandito po kami, do sa 25 years namin, kahit hindi po kami makapag-conduct ng any activity, obligado po kami magbayad nito. So yun lang po, and that's all po. Thank you at maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin at na-present namin sa inyo ang aming updates and status ng aming mining company. Salamat po. Baka po meron po kayong katanungan, pwede po kaya namin masagot. Kagalang-galang Konsehala Rebe Masangkay. Maraming salamat po, Vice Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo tigit po sa ating panauhin kay Engineer Lunar. Po. Unang-una po, nagpapasalamat po ang pamalang bayan. Dahil tiningnan ko po yung annual budget namin, ang pumasok po sa occupational permit ay 1.1 million. Ibig sabihin, yung kalahati nun ay galing po sa Mines. Ano po? Maraming salamat po. Sana po ay madagdagan pa. By the way po, Engineer, yung pong pagbisita po ninyo sa Sangguniang Bayan ay ano po yung intention? Ano po yung maitutulong ng Sangguniang Bayan para po sa Mines? Ito po ay just to give some updates po, lalo-lalo na po sa Sanggunian. And meron din po sa amin nakarating na meron din pong isang company na parang willing magtayo ng windmill. So medyo naging lang po kami rito, medyo naging aware lang po kami kasi baka yung area na maibigay po ng Sanggunian or ng any concerned agency is within our MPSA. So yun lang po. Para namang hindi yata kasali. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po, Engineer. Maraming salamat po. Nakakatulong talaga yung inyong company sa ano. Hindi niyo ho nabanggit kung magkano yung royalty tax na binibigay niyo ng company. As of now po kasi ang aming pong company is under exploration activity pa lang po. So wala pa po kaming extraction na ginagawa. So wala pa po kaming product na nilalabas. And yun lang po is puro expenses lahat po namin. Puro po labas ang pera dito kasi during exploration stage. So wala pa hong income na pumapasok sa mining sa company. Engineer, may ilang taon na po kayo dito sa Tagkawayan na nag-ooperate? Actually po, ako nag-start po rito is 2012. Si Tabio ho is 2010 pa. So almost 2 years pa lang po ang aming exploration activity dito doon sa buong area po na pinaliwanag kanina. So hindi pa ho namin talaga actually na-explore totally yung area na yon. So almost 22% pa lang ho, based nga ho sa nakita niyo kanina, 22% pa lang ho nako-cover namin doon sa potential area. Engineer, if you don't mind, saan ho ba ginagamit yung nickel? Marami pong uses ang nickel. Cellphone po, ito pong mga microphones natin. Halos lahat po ng ng may metals natin ngayon. Sa sasakyan, sa bahay. So sa everyday na makikita po natin, halos lahat ng metal may nickel and iron component. May variant po ba ang nickel? Buyer po? Variant, may iba't ibang klase po ba yun? Wala po siyang nickel. Isa lang ho yun? Isa lang nickel. Thank you, Engineer. Yun lang po, Thank you po. Mr. Chair. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasat. Maraming salamat po sa pagkilala, Ginoong Tagapangulo. Magandang umaga po, Engineer. Ano pong category po kayo? Kayo po ay nasa large-scale mining or nasa small-scale mining po kayo? Yes po. Once na ang isang company po is na-issuean ng MPSA, it is a large mining company. Po, pwede po ang follow-up question.
ano po ba yung scope ng yung mga minerals na nakukuha sa atin? Kuha na po ba tayo ng sample? Sabi niyo po kanina, wala po kayong nailalabas na produkto. Kumbaga. Pero sa exploration niyo po, ano po yung nakita niyong meron ang Tagkawayan? Ang mahaba na po kasi yung exploration niyo. Ano po? Aha. Since 2012? 2012. Opo. Thank you po. Kung okay lang po sagutin ha. Kung okay lang po. Pwede po. Okay po. Based kasi po dun sa result ng aming initial exploration activity, so we're able to block a large quantity of nickel and iron deposit. So hindi ko na po i-reveal yung figure, pero kung bibigyan po ito ng priority ng management na i-develop, pwede po kami makapag-mine based on the results na nakuha po namin, kaya po namin mag-mine ng 30 years. Sa present evaluation pa lang po namin ngayon. Pero kasi po ang target ng company is to, kasi kung nakita po ninyo kanina, meron pa kami mga proposed drill holes. So yun pa po yung additional resource na pwede pa namin maidagdag dun sa present resource na na-compute na ho namin. So pag natapos pa ho namin yung activity na yan, mas possible na yung 30 years namin, pwede pa siya ma-extend to another maybe 50 years. So kasi po yung MPSA, so katulad nga po yung sinabi ko kanina, valid siya for 25 years and renewable for another 25 years. So yan lang po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Good morning po, Engineer Leonard. Tanong ko lang, sir, yung sabi niyo po, ang part ng Tagkawayan, Labo, at saka Ginyangan, Santa Elena. So, sa inyo pong assessment, may ilang hectares ba po ang sakop po ng Tagkawayan? Kasi po yung previous hamon namin na parang records ng MGB is nasa 8,000 hectares based on the old cadastral. Pero lumalabas po rito sa bagong plotting na ho namin, tingin ko ho mga nasa 4,000 na lang siya. Nasasakupan po ng Tagkawayan. Which is mas malaki na ho ang nasasakupan ng Santa Elena. So, paano po nangyari yun? Nung kayo nag-apply nung una, 800. Nung nakikita nila na may nickel, nabawasan yung Tagkawayan. Ito po, base po ito doon sa plotting po ng mismong government din ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Camarines Norte. And then yun pong map na na-acquire din po namin, galing din po sa municipal assessor, iplinat lang din po namin sa aming mapa, in-overlay lang po namin. Kaya doon nakita ho namin na yung cadastral ho na nung na-superimpose na po namin doon sa aming mapa, so lumalabas po na mas maliit lang yung yung sasakupan po ng Tagkawayan. Pero ang magandang balita po rito, ang potential area po na nakikita namin, ang malaking area is nasasakupan lang ng Tagkawayan. Yun. Barangay po ng Santa Monica. Opo. Sige po, Sir Leonard. Kanila na po yung area, amin na po yung laman. Thank you po, Sir Leonard. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Engineer, itatanong ko lang po, may access po ba ang LGU o yung community sa exploration nyo? I mean, bibigyan nyo po ba ng, bukod po sa presentation nyo ngayon na ipinakita, may access po ba kami para dun sa resulta ng inyong exploration? Binibigyan nyo po ba kami ng, kumbaga ay karapatan? Parang ganun po. Regarding po sa... Exploration nyo po. Yes po. Regarding po sa figures na base po sa mga nakulate namin na data, medyo confidential kasi po yung result ng aming exploration. Kaya kung mapapansin po niyo yung presentation namin, limited lang po siya sa area and accomplishment po namin.
Pero yung volume na nakita ho namin is mapapansin ho nyo wala doon sa aming presentation. So, ano po ito, medyo confidential po pagdating po sa aming data. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you po, Mr. Chair. Magandang umaga po, Engineer. Sorry po kung ipaliwanag na baka medyo hindi ko lang napakinggan. So, nabanggit niyo po yung operation niyo ay since 2014, 2012. Since 2012, exploration lang po lahat yun. Tama po ba? Yes po. Ganun po. So, ang exploration stage po natin is sa MPSA po, ang maximum na period na binibigay ng government is 8 years. So, kung continuous po yung exploration activity, maximum of 8 years lang. Sa case po namin, kasi nagkaroon nga po kami ng force majeure regarding nga po dun sa peace and order problem namin sa So, ma-extend po siya. So, yung 2 years namin na na-count nung unang first 2 years, so yun pa lang ho yung namin. Kasi kahit umabot na kami sa year na ito, 2 years pa lang yung exploration stage namin. So, parang 14 years na po kayo. 14 years na ho Nasa kami exploration. nasa exploration. Hindi pa rin ho namin alam kung ano yung full potential ng aming project. Dapat pala po ay ang mga mining company ay maraming bala po. Bago po kumbaga maani yung inyo pong ina-explore. Kailan po ang inyong projected date kung kailan po pwedeng mag-extract ng inyo pong mga produkto? Based ho kasi sa amin experience, ang nagiging successful lang na exploration company, minsan sa 100 exploration company, ang natutuloy lang niya sa mina, 5 mining companies lang ang nakakapag-proceed. So, ganun ho, kahirap mag-put up ng isang minahan. So, although marami exploration company ang nagtatry ng luck para makapag-define o makadiscover ng bagong deposit. So, dumarating naman ho yung time na nakapag-block na sila, nakadiscover na deposit. Pero naging problema naman is yung market. So, hindi rin ho nila nakukonsider. Kahit nandyan yung volume, nandyan yung potential ng project. Pero yung pagdating sa market, bagsak sa market, hindi rin ho siya natutuloy. So, marami hong kinoconsider para maging isang minahan. So, hindi po talaga masasabi pa kung kailan ang extraction. Okay. Sana ho bago kami mag-retire ni Tabio. Yun nga po eh. Ang tagal na pala. Sige po, bagong kaalaman po sa amin yun. Ganun pala katagal bago maging minahan talaga. Sige po. Thank you po, Mr. Chair. Dagdag lang doon sa kung kailan mag-proceed. Ang isa pang factors dyan yung siyempre yung area. Minsan kasi ang mga tao aayaw, lalo na pagka mga open extraction, kesyo babaha, kesyo ganito. Marami pa. So, leave na natin yan sa kumpanya nila kung kailan. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po, Engineer. Tama po ba yung narinig namin kanina? Kayo po ay nag-exploration ngayon sa Barangay Santa Monica? Sa ngayon po, wala. Sa Kasi ngayon po wala. suspended po yung aming obligation. Tanong ko lang po, Engineer, kasi meron po ako napansin na mga post na mga taga-Barangay Santa Monica na umaakyat doon sa bundok. Meron po kasing part doon sa Mount Cadig na maganda ang view. Yun po bang inyong ginagawang exploration? Hindi po ba siya masyadong concerning pagdating sa safety ng mga ilang taga-Barangay Santa Monica o sa whatever po na pwede mangyari? Kasi di ba po may butas? Hindi naman po ba siya concerning sa ating mga taga-Barangay Santa Monica? Regarding po sa safety ng mga umaakyat ho sa Mount Cadig, meron ho talaga kami mga test pits na iniwan for
possible pwede namin balikan for resampling. Pero during our exploration, after na masampulan namin, namin sila ng barrier, ng bakod. Pero tingin ko sa katagalan ng panahon, tingin ko kailangan na siguro namin uli mag-rehab para protectionan nyo. Opo, engineer. Yun lang po yung isa sa napansin ko na kasi nga lalo po babagong nade-develop yung Mount Kadig. Siyempre, pagdating po ng panahon, baka masuportahan na rin ng LGU. Pagdating po sa tourism, makikisuyo po kami kung kailan po ba talaga dapat bisitahin ulit yung mga test pit po na inyong unang na butas para po lamang sa safety ng aming mga kababayan. Thank you po, Sige Engineer. po. Thank you, Makakaasa po Mr. Chair. kayo. Maraming salamat po, Engineer, sa iyong pag-share ng inyong exploration stages ngayon sa bayan ng Tagkawayan. And hopefully, good luck sa inyong kumpanya. Bago mag-retire si Parent Tab, sana nakaproceed na. Maraming salamat, Engineer. Thank you po sa lahat for giving us the opportunity to present po yung aming accomplishment po ng aming company. Maraming salamat po. Salamat din daw po doon sa papasko. Every year. Tayo po ay wala na tayong bisita, no? Wala na. So tayo po ay babalik na ng ating regular na session. Konsehal Porridge Salombides. Muli po, maraming salamat sa BIL Mines at kay Engineer Vince Lunar. Kay Foreman Tabs. Maraming salamat po sa Bill Mines. Mr. Chair, ang ating pong calendar of business para sa regular na pagpupulong na ito. Meron po tayong 3 annual budget mula po sa 3 barangay ng Santo Niño 2, Victoria at Payapa. Sige po. Sige po, banggitin ko po yung amount. Sa Barangay Santo Niño 2 na nagkakahalaga po ng 3,218,704 pesos and 49 centavos. Ang annual budget po ng Barangay Victoria ay 2,671,605 pesos and 65 centavos. Para naman po sa Barangay ng Payapa, 3,450,419 pesos and 13 centavos. Meron din po tayong mga first reading ng mga sumusunod na ordinansa. An ordinance establishing a digital tricycle registration and franchising system in the municipality of Tagkawayan, Quezon, mandating the transition from manual to digital registration, providing for QR-enabled tricycle permits, strengthening enforcement against colorum tricycle operations and other purposes. Letter B, first reading for the implementing rules and regulations of the Tagkawayan Digital Tricycle Registration and QR Permit Ordinance of 2026. Letter C, kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar na lumagda sa isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon at sa San Mandelcar National High School kaugnay ng pagpapatupad ng Work Immersion Partnership ng kagawaran ng edukasyon at maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggat sa pagsapit ng katapusan ng termino ng punong bayan sa Hunyo 30, 2028. Letter D, kapasyahang nagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar na lumagda sa isang Memorandum of Agreement din po sa pagitan ng LGU at ng San Isidro Integrated School para po sa nasabi ring Work Immersion Partnership
hanggang sa magtapos rin po ang termino ng ating punong bayan. Letter E, kaparehas din po ng mga nasabing kapasyahan para po sa work immersion ng Our Lady of Lourdes Academy, Tagkawayan, hanggang sa nalalapit din pong katapusan ng termino ng ating punong bayan. Letter F, kaparehas din po ng nasabing kapasyahan para naman po sa Montessori of the Infant Jesus hanggang sa Hunyo 30 din po. Letter G, resolution ng kahilingan sa ating punong bayan na ilaan ng kalahati ng buwis na makukuha o ibinabayad sa mga biyaherong nangangalakal ng baboy palabas ng bayan ng Tagkawayan ay ilaan sa mga pangangailangan ng lokal na industriya ng magbababoy. Resolution po ito. And letter H, isa rin pong resolution, kapasyahan ng pagtatakda ng taripa o bayad at mga alituntunin sa pagpapatuyo at paggamit ng recirculating dryer sa Tagkawayan Rice Complex, Barangay Bamban. Letter I, a resolution supporting mental health awareness and wellness activities for local government unit employees of the Municipality of Tagkawayan, Quezon in line with the provisions of Republic Act number 11036, also known as the Mental Health Act, as part of the New Year initiatives to promote a positive mental health outlook. Letter J, resolution ng kahilingan ng ating punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar, at sa Engineering Department na matambakan ang area ng Sitio Maulawin, Barangay Tabason na may humigit kumulang 500 meters. Letter K, resolution ng kahilingan sa Quiselco 1 na may inspeksyon ng ilang poste ng kuryente sa bayan ng Tagkawayan kung saan ang iba ay nakatagilid na at kung makikita ay nakahapay pa ito sa mismong bakuran o bubong ng may bahay. Ganon din ang mga electrical wires na sobrang baba na at buhol-buhol pa. Letter I, resolution ng kahilingan sa lahat ng internet providers sa bayan ng Tagkawayan na isaayos ang kanilang mga linya at tagkalin ang mga hindi na active na linya. And letter M, Barangay Mapulot, Kapasyahan number 43 na may petsang December 29, 2025. Kapasyahang pinagtitibay ng Sangguniang Barangay ng Mapulot na nagpapahayag ng lubos na pagsuporta at pagtatayo ng minahang bayan sa Barangay Mapulot, bayan ng Tagkawayan, at hinihiling ang tulong at suporta mula kay kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar at kay kagalang-galang Danilo L. Liwanag para sa ikauunlad ng proyekto. And letter O, ito po ay na first reading na nung nakaraan. Gusto ko lamang pong basahin para naka-record po sa ating live session. Kasi po nung nakaraang session po ay tayo po ay online session lamang po. So, an ordinance establishing local social pension program for qualified and indigent senior citizens of Tagkawayan, Quezon. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Aming salamat po, Vice Danny Liwanag. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Kahilingan po ng 3 barangay para po sa kanilang annual budget na ito po ay dumaan na kaninang umaga sa komitiba para po sa Barangay Santo Niño 2, annual budget para sa taong 2026 na nagkakahalaga ng 3,218,704.49 centavos. Barangay Santo Niño 2, annual budget. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget for calendar year 2026 ng Barangay Victoria na nagkakahalaga ng 2,671,605.65 centavos. Barangay Victoria, annual budget.
pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehela Rachel Eliasad. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Para po sa Barangay Payapa Annual Budget Calendar Year 2026 na nagkakahalaga ng 3,450,419.13 centavos. Barangay Payapa Annual Budget. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pinagtitibay. Vice, dediretso ko na po. Para po naman sa pasasalamat sa atin pong minamahal na Konsehal Roberto Bomel Devero, ganun din po kay Vice Mayor Danny Liwanag at sa ating punong bayan, Mayor Carlo Eliasar, na bagamat may masamang panahon tayo nitong nakaraang linggo, ay nagkaroon po ng pagtatambak sa Barangay Bamban doon po sa Sitio Labak. Pinahiram po si Vice ang nanguna, pinuntahan kahit umuulan, pinahiram ng pison at ng bakho. Bakho po yun, ano Vice? Grader. Grader. Kaya po maraming salamat po, Cons Bomel, sa inyo pong pagpapahiram ng mga gamit at pagbibigay po ng mga magagandang klaseng panambak. At gusto ko rin pong ipaalam sa mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan na sa kasalukuyang pong panahon ng tag-ulan ay hindi muna po maaring isagawa ang pagpapatambak sa Barangay Road, sapagkat ang mga materyales pong ginagamit ay madaling masira at matangay ng ulan na magriresulta sa hindi po episyenteng paggamit ng pondo ng ating pamalang bayan. Ganun pa man po, may mga nakalaang pondo naman po para sa rehabilitation and maintenance ng Barangay Road na handang ipatupad sa oras na maging angkop ang lagay ng panahon upang masiguro ang kalidad, tibay at maayos na resulta ng proyekto. Sa kasalukuyan po, ang Sangguniang Bayan ay nag-approve ng budget para po sa rehabilitation maintenance ng iba't ibang barangay dito po sa ating bayan. Naglaan po ng 2 milyon para po sa rehabilitation and maintenance ng San Isidro, Kinatakutan, Katimu, Sigiwan, Concepcion at San Roque Road. Yun po ang budget doon ay 2 milyon. Ganon din po, naglaan din po ang pamalaang bayan ng 2 milyon para po sa rehabilitation and maintenance ng San Mandelcar Road Network. At ganon din po, naglaan din po ng 2 milyon para sa rehabilitation and maintenance ng Alihi, Kulong-Kulong, Sabang, Laurel, Kandalapdap at Mahinta Road. Ganon din po, naglaan din po ng pondo para po sa rehabilitation and maintenance ng Tabason, Busigon, Kasispalan at Santo Tomas. Kaya po yung kahilingan na nabasa ko rin po yan sa Facebook at may nag-message din po ako sa akin bilang chairman ng komitiba, yun pong sa Sitio Maulawin, Barangay Tabason. Ito po ay nilaanan ng pondo ng 2 milyon para po sa pagpapaayos. At ganun din po, may 2 million din pong pondo para sa rehabilitation maintenance ng Mountain Zone Road Network na ang budget po natin ay 10 million para po sa taong kasalukuyan. Para po ito sa rehabilitation ng iba't ibang daan dito po sa bayan ng Tagkawayan. At hindi lang po yun ang pinaglaanan ng pondo ng ating pamalang bayan. Naglaan din po ang pamalang bayan sa pangunguna po ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Carlo, para po sa concreting ng Farm to Market Road ng Sitio Cabangil, Barangay San Francisco, concreting ng Access Road leading to Rice Complex. Ito po ay continuation na nagkakahalaga ng 500,000. Ganon din po ang concreting ng FMR, Purok 1 ng Barangay Kasispalan na nagkakahalaga ng 1.5 million.
Ganon din po, concreting ng Mapulot Labak, FMR, na nagkakahalaga ng 2 million. At concreting po ng FMR, Barangay Concepcion, 1.5 million. Concreting ng FMR, Barangay San Isidro to Barangay Kinatakutan na nagkakahalaga ng 1.5 million. Concreting of FMR, Purok Mahogany, Barangay Tabason, 1.5 million. Ganon din po, concreting ng Access Road, Barangay Poblacion, 1.5 million. At concreting ng FMR, Sitio Ilaya, Barangay Kabugwang, 1.5 million. At concreting ng FMR, Purok 2, Barangay Bukal, 1.5 million. At concreting ng FMR, Sitio Sentro, Barangay Santo Niño 2, 1.5 million. Concreting of FMR, Barangay Payapa, 1.5 million. Concreting of FMR, Sitio Maligaya, Barangay Alihi, 1.5 million. At concreting of critical portion, Sitio Didiklim, Pinatubo, Barangay Banban, 1.5 million. At concreting of irrigation canal, Barangay Bamban, 1 million. Yun lang po, Vice, bilang pag-uulat po ng komitiba ng Public Works and Infrastructure, ay muli po ang pasasalamat kay Cons Bomel, kay Vice Danny, kay Mayor sa pagpapatambak po sa Barangay Bamban, ganun din po sa Tagkawayan Central, at ilan pa pong mga barangay dito po sa ating bayan na kahit po ang panahon ay maulan, ay pinagkalooban po tayo ng panambak at pagpapagamit po ng mga heavy equipment na kinakailangan pong gamitin, na ito po ay under the supervision of Vice Mayor Danny Liwanag. Maraming salamat po. Salamat po sa pag-uulat na may kasamang resolusyon para sa pagpapasalamat sa mga nabanggit na konsehal at mayor at kasama yata ako. Ay pinangalwahan po ng kagalang-galang konsehal Sander Sandro. Wala pong pagtuton. Hindi na nagtanong. Kagalang-galang konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, Mr. Chair. Marami pong salamat sa magandang pag-uulat po ng committee nakakasako po sa infrastructure. Humihiling po ang inyong lingkod na mabigyan po ang bawat isa ng kopya lahat ng nabanggit pong nakaprepare na programa ng ating pamahalaan upang pag kami naman po ay nakakatanggap ng queries galing sa mga nabanggit, ay mabanggit din po natin na may mga nakalatag pong programa ang ating pong pamahalaan lokal. Marami pong salamat, Mr. Chair. Noted na ate ang kahilingan ng kopya. Sumagot na po ang kagalang-galang konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Nandito po yung sa ating proposed municipal annual budget. Nandito po lahat. Approve na po natin ito. Nandito po. Ultimo po yung pagpapagawa ng ilang paaralan, daycare center, health center, sa tourism, pagbili ng mga traktora sa DA. Nandito po lahat. Nandito po. Salamat po, Vice. So baka ang iniintay ng ating ibang kagalang-galang na sangguniang bayan, yung mga sitios, yun po ay sasang-ayon po sa personal na pag-ugnayan po ng kagalang-galang konsehala Reby Masangkay as chairman of the committee ng infrastructure, and then engineer Aquino, and sa patnubay ng ating kagalang-galang na punong bayan, ay ang mga sitios po ay second priority sa nakalagay doon sa after ng mga main road, yun ang mga connecting. For information lang po. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Thank you po, Tagapangulo. Kapasiyahang pagbibigay ng kapangyarihan sa punong bayan Luis Oscar T. Ilazar na lumagda sa isang Memorandum of Agreement, MOA, sa pagitan ng Local Government Unit of Tagkawayan, Quezon. At sa pagsamasamahin ko na po ba yung lahat ng school, San Mandelcar National High School, San Isidro Integrated School,
Our Lady of Lourdes Academy of Tagkawayan at Montessori of the Infant Jesus. Kaugnay sa pagpapatupad ng Work Emission Partnership sa Kagawaran ng Edukasyon, DepEd, na maging epektibo mula sa pagkakatibay hanggang sa pagsapit ng katapusan ng termino ng Punong Bayan sa Hunyo 30, 2028. Resolution po para sa pagbibigay kapangyarihan sa ating punong bayan sa mga nabanggit na mga eskwelahan. 4 po ito. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Meron po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo. Ganon din po sa mga kasamahan kong konselang bayan. Good morning. Ako po ay nalula dun sa mga concreting ni Cons. Revi. Ito po ay hindi concreting, ngunit yung dadaan po sa konkretong daan na. Ano po? Sa unang pagbasa po, tayo po ay nag-akda ng isang ordinansa na naglalayo na magpatupad ng online digital app book para sa mga tricycle natin dito sa ating bayan. Ito po ang title. An ordinance establishing a digital tricycle registration and franchising system in the municipality of Taguen, Quezon, mandating the transition from manual to digital registration, providing for QR-enabled tricycle permits, strengthening enforcement against colorum tricycle operations, and for other purposes. Hinihiling ko po na sana po ay ito'y maaprubahan sa unang pagbasa. First reading para po sa proposed ordinance sa Digital Tricycle Registration and Franchising System. Seconded by Honorable Councilor Revi Masangkay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinapasa ito at itinatala para sa unang pagbasa ang proposed ordinance para po sa nabanggit na panukala. Isa pa po, kagalang-galang na tagapangulo, para naman po ito ay supplemental ordinance para susog po sa ating naunang nabanggit. First reading po ng Implementing Rules and Regulations o IRR of the Taguen Digital Tricycle Registration and QR Permit Ordinance of 2026 aligned with the BONGA Phase 1 implementation. Hinihiling ko rin po na maapurbahan po ito sa unang pagbasa. For Implementing Rules and Regulation, IRR, first reading, seconded by Honorable Councilor Bomel De Vero. Meron po bang pagtutol? So, atin pong ipinapasa para po sa unang pagbasa ang panukalang ordinansa. Salamat po. Kung inyo pong pahintulutan, may babanggitin pa po akong isa pa po. Ito naman po ay isang resolusyon patungkol po sa mental health problem ng mga tao. Ako po ay nag-akda ng isang resolusyon para po sa ating mga LGU employees. Ito po ang title, A Resolution Supporting Mental Health Awareness and Wellness Activities for Local Government Unit Employees of the Municipality of Taguen, Quezon, in line with the provisions of Republic Act Number 11036 or the Mental Health Act as part of the New Year's initiatives to promote a positive mental health outlook. Resolution po para pagsuporta sa mental health awareness and wellness activities sa ating LGU ay pinangaluwahan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Thank you po, Vice. Isang resolution pong kahilingan sa ating punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Ilazar na ilaan ng kalahati ng buwis na nakukuha, outgoing fees, o ibinabayad ng mga membrong nangangalakal ng baboy palabas ng bayan ng Tagkawayan ay ilaan sa mga pangangailangan ng lokal na industriya ng magbababoy. Resolution po para po sa kalahati ng outgoing fee ng ating mga hog racers ay
paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Maganda po yung resolution. Paglilinaw lang po, Ginoong Tagapangulo. Pag ganito po bang may patungkol sa pagbubuwis at pagtatakda po ng bahagdan nito, ay papasok po ba ito sa ating local revenue code o pwede na pong i-direct na i-resolution sa ating punong bayan? Katanungan lang po, Mr. Chair. Anyway, ito naman ay resolution. Bahala nang mag-adjust ang ating pamahalaang bayan kung paano hati-hatiin o i-priority yung mga ano. Ang binabanggit lang naman ay yung outgoing fee. Pero yung mga pagkuha ng lisensya ng mga namimilang baboy, bukod naman siguro yun. Outgoing fee lang ang nabanggit. And then siguro kung walang mabanggang ibang executive order or pamantayan ng ating pamahalang bayan, ay di babalik naman sa atin ang resolution natin. As veto or mag-usap. Anyway, ang pagtatasa nga kasi ng mga buwis natin ay siyempre may mga bahag din yan para dito, para sa ganyan. Anyway, leave it to our municipal mayor. So, ang mungkahi po ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides matapos ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Sandro. Mayroon po bang pagtutol? Wala po. Kung wala po, ang kapasyahan po ay ating pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Vice. Kapasihang pagtatakda ng taripa o bayad at mga alituntunin sa pagpapatuyo, paggamit ng recircular dryer sa Tagkawayan Rice Complex, Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon. Second. Ano po yung kapasyahan, ordinance? Saan ito? Nasaan? Order. Okay. Kapasyahan po ng pagtatakda ng taripa o mga alituntunin sa papagamit, pagpapatuyo ng recirculating dryers, Tagkawayan Rice Complex, pinangaluhan ng paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Parliamentary inquiry lang po. Ito po'y isang kapasyahan. Sa akin po kasing pagkakaalam sa local government code, yun pong pagtatakda ng taripa ay dapat isang ordinansa. Parliamentary inquiry lang po, Mr. Chair. Ayos na. Tama. Ordinance. First reading na lang po, Tagapangulo. Sa paglilinaw po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura, ang kapasyahan po ay inilalagay na laang po sa unang pagbasa para sa proposed ordinance ng paggamit o mga alituntunin sa recirculating dryer. Pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Doon po sa letter K, para po sa resolution ng inyong likod sa ating punong bayan, mag-i-skip na po ako doon. Dapagkat nabanggit naman po ni Honorable Councilor Reby Masangkay na mayroong nakalatag na programa patungkol po doon sa Sitio Maulawin. Mga kasama, for the record, skip na po ako doon. At mayroon pong nakalatag ang ating pong pamahalaang action para po doon. Doon na po ako sa resolusyong kahilingan sa Kiselco 1 na ma-inspeksyon ang ilang poste ng kuryente sa bayan ng Tagkawayan kung saan ang iba ay nakatagilid na at kung makikita ay nakahapay pa ito sa mismong bakuran o bubong ng may bahay. Ganon din ang mga electrical wires na sobrang baba na at buhol-buhol pa. Resolution po para sa atin pong Kiselco 1 ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. May isa pa po, Mr. Chair. Resolusyon na kahilingan sa lahat naman po ng internet providers sa bayan ng Tagkawayan na isaayos ang kanilang mga linya at tanggalin ang mga hindi na active na linya.
Maraming pong salamat, Mr. Chair. Resolution po para po sa mga internet providers sa bayan ng Tagkawayan. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat po, Mr. Chair. Paglilinaw lamang po, may bukod na po bang resolution para naman po sa mga linya ng Kiselco? Tama po ba? Kasi parang poste po yung isa. Kasama na rin po ba? Kasama na. Sige po. Para po maisama na rin po yung sa Kiselco na medyo hindi na nga po maganda tingnan. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Consel Sandar. Sino ang resolution po ay matapos ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides sa pangalawa ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar ay atin pong pinagtitibay ng wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may nakalimutan pala po akong banggitin. Ako na rin po ba magbasa, Sec? Yung sa Pentakasi. Other matters po ba ito? Tama po. Unahin ko na po muna yung naka-agenda. Agenda po ito. Sige po. Ito po yung liham mula po kay Ginoong Ryan Rojas. Dear Sir, Ma'am, ako po si Ryan G. Rojas na residente ng Barangay Magais, Del Gallego, Camarines Sur, na isa po akong empleyado ng Tagkawayan Sports Arena and Recreation Incorporated na humihingi po ng pahintulot sa amin pong gaganaping pasabong o Pintakasi sa nalalapit na piyesta ng Tagkawayan, Quezon sa Petsyang 6, 9 at saka 10 hanggang 11 ng Pebrero taong kasalukuyan 2026 sa Tagkawayan Sports Arena Recreation Incorporated. Saglit lang po. Ayun po, humihiling po ang ating pong Tagkawayan Sports Arena ng ating pong pasabong o yung Pintakasi po para po sa ating kapistahan na inihiling ko na rin po, Mr. Chair, alinsunod naman po sa ating Presidential Decree number 449 or yung Cockfighting Law of 1974 ay pinapayagan naman po ang pasabong tuwing mga special na holiday, legal na holiday at tuwing local fiesta. Kung kaya tinihiling ko po na magkaroon po ng pasabong o Pintakasi sa nasabing mga petsa ng 6, 9, 10 at 11 para po sa ating Town Fiesta at Kaway Festival. Mungkahi po ng pagpapahintulot sa mga nabanggit na pitsa para po sa Tagkawayan Sports Arena. Pinangaluhan po ng paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Paglilinaw lang po, yung pong bang Mr. Rojas ay anong position dun sa Tagkawayan Sports Arena? Pasensya po, Mr. Chair, pero hindi ko po masasagot dahil hindi ko po personal na kilala si Mr. Rojas at hindi ko po alam kung anong kanyang katayuan. Pero siya po yung nagpadala po ng sulat at ang nakalagay lamang po dito ay empleyado ng Tagkawayan Sports Arena. Ito naman po yung katanungan lang. Hindi ba pwede na dapat ay siya binibigyan ng SPA ng may-ari ng nasabing establishmento? Kasi pasensya na po, parang di ba mas may dapat ay ang nagbibigay ng special power of attorney yung man lang may-ari nung establishment. Kasi kung sakasakali magkakameron ng konting problema, ay sabihin naman nung may-ari ng establishment to siya lang naman ang nag-request yan, hindi naman kami. Paglilinaw na po yun. Maraming salamat po, Mr. Chair.
Tama naman po yun. Pero tama po yun kay Cons Joel. Sumasangayon din ako doon. Pero ito po ay request lamang at akin po may pinahatid lamang sa ating kapulungan. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat na Ginoong Tagapangulo. Ito po ay for the record hindi po pagtutol. Ano po, ito po ay paglilinaw at para na rin po sa proseso ng ating plenaryo. Sa akin pong pagkakaalam, Mr. Chair, is hanggang sa araw na ito ay hindi pa po nakaka-renew ang Tagkawayan Sports Arena. Kung kaya't ako din po ay nagulat sapagkat ako po ang isang sponsor noong nakaraang linggo para bigyan po sila sa araw ng Martes. If the mother permit holder is not renewed, so papaano po tayo makakapagbigay ng ganitong klaseng permit po? Kaya po for the record, ito po ay hindi pagtutol po at baka po ako'y maimarates. Pag naisaayos naman po lahat, sapagkat nag-check po ako kanina sa BPLO, ay hindi pa po renew ang Tagkawayan Sports Arena. Ang may-ari po ay naandito rin at ang kanila pong buwan ng taon na binabayaran ay nakatala naman po. Kaya po, for the record po, Mr. Chair, ang nakaraan ko pong pagsang-ayon sa tuwing araw ng Martes ay ibinabawi ko po. Ito po ay sa pamamagitan na hindi ko rin pong inakala na hindi pa po renew. Technically po ay magiging mali naman po ang Sangguniang Bayan. Kung kaya't wini-withdraw ko po yung aking nakaraan na pagbibigay o pag-i-sponsor tuwing araw po ng Martes. Marami pong salamat. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Base po sa sinusunod nating general guide for the renewal of business permit, ito po ay ginagawa simula po January 1 hanggang January 20. Kaya pwedeng sabihin natin, kahit sino po ang may-ari nito ay hindi pa naman expired. Ngayon po ay January 12 pa lang. Kung mayroon pong extension na ginawa na ang ating punong bayan, hindi ko po matandaan kung mayroong executive order. Pero base po sa batas, simula January 1 hanggang January 20 ay pwede pa pong mag-renew ng business permit. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat, Mr. Chair. At saka, Mr. Chair, alinsunod naman po sa PD 449 o yung ating pong cockfighting law, isa lamang po ang resolution, basta ho may ordinansa, isa lamang po na resolution yung tuwing piyesta, isa sa requirements. Hindi po ibig sabihin na kapag inaprubahan po natin na payagan silang magsabong, ay automatic na hong pwede magsabong. Dahil apat po ang conditions. Una, kailangan nga po lisensyado. Kailangan may permit. Kailangan po ay may compliance sa local at national laws. And kailangan hindi ho magbabiolate ng ibang mga batas. So, hindi po ibig sabihin kung ating pong payagan sila ngayon na bigyan ng resolusyon na magpasabong para sa Pentakasi ay automatic na hong pwede. Kailangan ho muna nila i-comply yung tatlo pang ibang conditions. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Mr. Chair, sa dokumento po na legal na ordinansa, letter E, duration of permit and renewal. The mayor's permit shall be granted for period of not more than 1 year and shall expire on the 31st of December. So, ibig sabihin po, hindi po naka-apply dito yung up to 20 of January. Automatic, December 31, expire po. Yan po ang aking opinion po dyan. Pangalawa po, ang binabanggit po ng ating po kagalang-galang Konsehal Salumbides ay may punto rin naman po. Kaya nga lamang po, kung mag-comply naman sila, parang nauna yung pangloob bago sa panglabas. Pwede naman po natin aprubahan next Monday, today or tomorrow. Hindi naman po kailangan yung physical permit ang naandyan. Ang kailangan po ay mag-appear lang sa system na ongoing yung kanilang permit, saka po natin aprubahan. Again po, hindi po ito pagtutol. Marami pong salamat. Salamat po, Mr. Chair. Tama po naman, maali naman po ang i-comply nila. Basta hindi ho kompleto yung mga kondisyon na hindi ho talaga sila pwede magpasabong. Ganun pa man, no, nagpadala ho sa atin ng sulat ngayon, kaya ngayon ko po ito ipinarating. Ipinapa sa proseso ko na lang po kung sasang-ayunan ngayong araw na ito ng sanggunian o hindi, ay ayos lang naman po.
bilang pagtugon lamang po sa ating request ng isang empleyado ng Tagkawayan Sports Arena ay atin pong dininig ngayong araw. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Yun naman pong ating pinag-uusapan tungkol po dyan sa pagpapasabong. Ang ating pong intention diyan ay may mga nakalipas pong mga pangyayari dun sa dating sabungan, nagkameron ho sa'yo ng violation siguro, kaya ho nawala sa kanila yung karapatan na sila na nga ang maghawak na. Kaya ito po ay gusto nating, para po ba, wag nang maulit kung sakasakali po, atin pong isinasaayos na magawa muna nila yung mga requirements na kailangan para po hindi ho magkameron ng problema sa dulo, kumbaga. Dapat po ay mag-comply muna sa lahat ng mga requirements ng malinis ho lahat. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Salamat po, Tagapangulo. Nililinaw ko lang po kasi yung date dito, nung asais, ay sadya po tayo may tama ba? Saturday, sa Friday. Tama ba? Friday o sa Thursday? Nasa bang kalendaryo? Friday. Ang tatamaan lang po niya na wala po tayong binigay na yung 10, meron ba po yung binigay na Martes? Yun ang hiningi po. So, binawi naman po ngayon. Paano ba po ito? Paglilinaw lang po. Pagbigyan po natin ang ating kalihim. Meron po tayo nung una binigay na every Tuesday. Approve po yun, on record. Tapos po, nag-go po nung unang Martes. Ayos po yun, kagalang-galang ng Tagapangulo. Ngayon lang po binabawi. So mawawala po ang Martes. Pero pagka po binawi po, it is through a motion. Para po pagbotohan ninyo. Ang nakikita ko pong problema doon, what if hindi naman binotohan? So, di ba sir, I am just curious kung ano po ang nangyayari. So, ibig ko lang sabihin, kagalang-galang ng Tagapangulo, it is upon your disposition. Iminotion po na approve. May nangyaring isang laban, Martes. Pagkatapos po ngayon, binabawi. It will invalidate doon sa una. Hindi po. Shoot po yun. Ngayon po, magmo-motion po ng retraction. What if kung ang konseho naman po, through its majority, ay pumayag na go, ay ano po bagang mangyayari doon? Palagay ko po ay okay. Pag ang majority po ay pumayag na go, okay naman po. Ang akin po ay opinion lang. Sorry po, Mr. Chair, hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Hindi naman pati emotion yung kanya kanina. Nag-ano lang siya, nagsabi ng binabawi. Hindi naman siya naka-parliamentary procedure. Yes po, So sir. hindi ko dinaan sa by numbers. And then kung imumukaya na ang withdrawal ng Martes, so let it be. Kaya na pa po nataas ang kamay, kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Siguro po ay ang kaya lang siguro binabawi ni Consander ay dahil hindi pa nakakapag-renew. Pero hintayin po natin na pag makapag-renew within today or tomorrow, ay di dire-diretso na lang. Yun lang naman po sa akin. So according sa ating sa pamantayan ng ating pamahalaang bayan, kaya nagbigay ng hanggang 21 ay time you to act kasi hindi naman po pwedeng isang araw lang kasi mapupuno. Kung hanggang sa 21 meron pa naman silang tinatawag diyan na penalty. Pwede pa rin. So sa ngayon sa ganito kaaga na pitcha, hindi pa natin masasabi na nagba-violate sa walang permiso. Kagalang-galang Konsehal for Chalumbides. Salamat po. At saka, Mr. Chair, kung inyo pong mamarapatin, yung sa tingin ko lamang pong personal, ito naman po yung resolusyon. At yung niresolusyon din ni Konsehal Sander noong nakarang Lunes para ho
pasabong tuwing Martes, ay resolution din ho yun. Hindi po, ngayon po kung wala pa palang permit, ay hindi po dapat ituloy. Pero hindi po, sa tingin ko po hindi na po kailangang bawiin siguro. Sabi ko nga po, marami naman po yung conditions eh. Ay di, ginawa na po natin yung parte natin, sila na lang po ang gagawa ng parte nila dahil hanggang 20 pa naman nga po ng January. Anyway, gusto ko sanang pukpukan na out of topic o agenda yung sabi ni Konsehal Sandro. Ang kanya lang na may paglilinaw kasi ang inihahayin ng kagalang-galang Konsehal for Chalumbidis ay resolution para dito sa pizza sa 9, 10 at 11. Pero yung kanyang dapat ay hindi sakop yun. So, hindi ko na lang kayo pinigilan kasi on the way na yung nyo. Di pa naman ako nagtatanong kung sino tumututol. Anyway, ating re-resolbahin muna itong una. Resolution para po sa pasabong ayon sa paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. May dagdag paglilinaw ang kagalang-galang Konsehala Rivi Masangkay at sangayon po sa ating sariling pagdidesisyon para doon sa nasabing pizza. Ito naman po ay malayo pa at pizza sa Spa ng Pebrero ay akin pong pinakikiusapan, ibalik na muna ang resolusyon at kumuha ng karampatang sino si Ryan Rojas para humingi ng ganitong paghingi ng espesyal na pasabong. Yun. Ayos. Malinaw. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami pong salamat. At yung pong punto po yun ay malinaw po. Marami pong salamat. Doon naman po tayo at baka tayo maigigiya din po ng ating mga kasamahan at lalo tigit mas experience po sa ating Sekretary ng Sangguniang Bayan. Sa atin po bang legal ay isang beses lang sa isang linggo po ang sabong sa bayan ng Tagkawayan. Mayroon pong Webes, special din po ang Martes. Para lang po maituloy-tuloy na natin yung proper approach and procedure po sa bagay na to. Ma-advise po, Ginoong Tagapangulo. Kaya naman siguro tayo nagbibigay ng espesyal sa tuwing Martes at ito nga ay inyong pinagtibay noong nakaraan na hanggang Marso. Ibig sabihin, hindi ito permanent. Nagbibigay lang tayo ng espesyal na pagpayag. Kaya nga, sa inyo ring paliwanag ay hinati-hati natin by quarter. So, ang lahat ng binibigyan ng mga espesyal na permiso ay hindi sinasabing naka-permanent. Yung linggo na saklaw ng kanilang lisensya, yun ang permanent. So, siguro, kung may tinamaan lang yung linggo na mga hindi pwede sila magpalaban, sabihin natin, force majeure, bumabagyo, lumilin, wala naman talaga abong na. Kasi po, Mr. Chair, paglilinaw lang po, ang nakalagay po dito sa letter B, cockfighting for entertainment of tourists or charitable purpose, definitely siguro po yung tuwing Thursday and Martes for charitable purpose. Ang nakalagay po dito ay, this privilege shall be extended for only one time for a period of not exceeding 3 days within a year. So, ako naman po yung nag-i-inquire lang at baka nga po... Nabasa mo na rin naman, Konsehal Sander, na not exceed in 3 days. Wala naman tayong binigyan ng permiso na nagsobra ng 3 araw. Except lang dito sa bago kasi pintakasin naman ang purpose. So hindi tayo lumalabag diyan at any rate kung tayo ay may resolution diyan at hindi naman yan pinaboran ng punong ehekutibo. So babalik sa atin dito. Pero yung 3 days, nariyan naman nakalagay, not exceeding 3 days. Wala naman tayo nag-exceed na 3 days na ibinigay. Ma-espesyal, Martes at saka, ano ba yung isa? Biyernes? Webes po. Webes. Martes, Webes. Hindi kasi ako nagsasabong kaya di ko alam yung pizza. Mr. Chair, isa na lang po. Okay, kagalang-galang, Konsehal Sandro. Pag tayo po ba ay naipasa po yung special na araw sa Sangguniang Bayan, ano po bang flow nito? Ang atin pong ipinasang resolusyon ay mapupunta po sa lamesa ng ating punong ehekutibo at pipirmahan po ba niya? Special permit po kasi ito eh. Paano po bang proseso nito, Sekbong? Ano po ang kinukuwang attachment ng Tagkawayan na sports arena para sila yung makago? Game and amusement.
Sige, Konsel pati. Yes po. Salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Ang lagi pong flow niyan ay request. Whether who requested it or somebody, basta po it is official. Ang trabaho po ng Sangguniang Bayan Secretary po is to accept all letters and then let the Sangguniang Bayan decides. Pagka po nag-decide po ang Sangguniang Bayan, whether approve or not, inilalagay po namin sa minutes. Kung meron naman pong approval through resolution. Resolution po, pupunta po doon po sa local chief executive, address sa local chief executive. Kung makikita niyo po yung resolution, pinipirmahan po ng 3 yan. Ng kalihim, ng vice mayor, at ng mayor. Pagka po hindi po pinirmahan, that is not approved. Pagka po inapprove po ng through the Sangguniang Bayan, pinapadala po sa local treasury po natin. Magbabayad po ang local treasury, then release special permit, mayor's permit. So, ibig sabihin po, Sec Bong, pagkatapos po sa atin, napupunta po sa lamesa ng punong ehekutibo ang atin pong resolution. Ito po particular specifically sa tuwing Martes. Yes po, nasa kanya po. May pinipirmahan po siyang approval doon sa resolution natin. Through mayor's permit po. Through mayor's permit Pati po. po sa resolution po, kung dinaan po sa resolution, yes. Mayroon pong pirmahan ang. So, ibig Apo. sabihin with may consent din po ang punong bayan. Ibig sabihin, nakapirma po siya doon sa approval. Technically po, yes. Kasi Technically, po, yes. tayo po ang nag-approve eh. Then, So, ibig sabihin po, ang mayor po, kung ang sinasabi natin, kung meron po siyang idea or meron po. Kasi tayo po ang pinanggalingan po ng reso eh. Kung hindi po tayo nagreso, wala po siya. So, at least po malinaw. Then, pag naaprubahan po ng punong ehekutibo, yung Tagkawayan Sports Arena po, kailangan mag-apply ng special permit. Hindi po. Paano po ba yun? Magbabayad na po ng special permit. Kasi po ang application po sa atin eh. Saan po, ang Tagkawayan Sports Arena po magbabayad sa Treasury. Yes po. So, ibig sabihin, nung mga Martes na mga nakaraan, dapat mayroon po silang bayad sa Treasury. Actually po yung pong resolution po nung nakaraan hanggang pong Marso bayad na. Kaya hindi ko po alam kung ano pong gagawin. Bayad na po. Kaya lang po, ang banggit naman po sa akin ni Ma'am Adel kanina, wala daw pong silang records. Hindi po ba yung Mr. Chair, sorry po, nagdedirect po ako. Mr. Chair kasi, nung nagreso po, naaprobahan po, since Martes hanggang sa March, pagka po naaprubahan po yun, halimbawa napirmahan po ng mayor yung resolution will proceed sa treasurer's office, ibabalik po yung kopya sa atin, then they will be the one to pay na po. Ngayon, babayaran po niya ilang araw po ng Martes na yon sa loob po ng Enero hanggang Marso. So kung nabayaran po yun, kung walang record doon, I don't know. Ang problema po natin, kung nagbayad na po. Because it was already approved. Yun lang naman po ang ating paglilinaw kasi verbally ang information po ni Ma'am Adel kanina ay wala po silang natatanggap na information or bayad nga po patungkol dun sa every permit. So meaning every special sabong po pala kailangan may bayad din every special sabong. Opo. Ayun. Yun lang naman po Mr. paglilinaw. Chair. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Mr. Chair, pwede pong makahiling ho ng recess for 5 minutes. Kahilingan po para sa 5 minutong recess. Tayo po mga kagalang-galang na sanggunian ay nagbabalik na sa ating regular na pagpupulong.
Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Naiiwan ang baon. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po ay nung nakaraan po nating nalimutan ko lang ho yung petsa na session na tayo po ay nag-online session na lamang for the holidays. Ito po ay nag-first reading na pero para lang po sa kabatiran ng ating mga kababayan, kaya binabanggit ko po ngayon, ay ako po ay nagsusulong po ng isang ordinansa na sana po yung mga senior citizens na hindi ho nakakatanggap ng mga national pension tulad ng SSS at iba pang pension na nanggagaling po sa DSWD ay makatanggap naman po sa pamamagitan ng isang isinusulong ko pong ordinansa na local pension na magmumula po sa ating bayan. Ang pamagat po nito ay an ordinance establishing local social pension program for qualified and indigent senior citizens of Tagkawayan, Quezon. Yun lamang po, Mr. Chair. First reading po, pagbasa lang. Sapagkat ito po naman ay ating napagtibay na sa unang pagbasa, nagkataon lang na tayo ay nakasumnoon lahat. So, ito po ay pagpapaalaala na lang para doon sa unang pagbasa. At para naman po sa may akda ng ating proposed ordinance na ito ay makihanda na lang po ang buong nilalaman para po sa kopya ng ating mga kasamahan. Salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Ginoong Tagapangulo, meron po sa ating forwarded na barangay resolution mula sa Barangay Mapulot. Ito po ay humihingi ng no objection resolution. At babanggitin ko po ang title, Kapasyahang Pinagtitibay ng Sangguniang Barangay, Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon, na nagpapahayag ng lubos na pagsuporta sa pagtatayo ng minahang bayan sa Barangay Mapulot, Bayan ng Tagkawayan, Quezon, at hiniling ang tulong at suporta mula kay Kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar, Mayor ng Tagkawayan, at Kagalang-galang Danilo Liwanag, Vice Mayor ng Tagkawayan, para sa ikaunlad ng proyekto. Hinihiling ko po, Ginoong Tagapangulo, na mabigyan po muna tayo sana ng briefing kung ano po ba yung kahilingang ito para sa minahang bayan. Maari ko po bang hilingin na maimbitahan ang PMRB o yung Provincial Mining Regulatory Board para mabigyan po tayo ng paliwanag tungkol sa, na magkaroon tayo ng kaalaman sa detalye at mabigyan po tayo ng short briefing kung paano baga mag-uusad ang proposed project na ito sa Barangay Mapulot. Resolusyon po ng Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Hinggil po dito sa kapasyahang hinihingi ng barangay ng sangguniang barangay ng Barangay Mapulot ay maimbitahan ang mga nabanggit na opisina. Ay pinangangaluhan po ito ng Kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Paglilinaw ng Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Paglilinaw lamang po, since mag-iimbita na rin po nung sa PMRB, siguro po sa atin pong author ng resolution, pwede po kayang idaan na ito sa isang committee meeting. Isama na po natin yung iba pang mga tanggapan, kagaya po ng Menro, tsaka po ng DRMO, para po isang talakayan na lang. Kung maaari po, Mr. Chair. Thank you po. So, dinagdagan po yung iimbitahan, hindi naman po pala, ano. Ito po ay pinangaluhan ng Kagalang-galang Konsehala Tilit Guban at paglilinaw na may kasamang paglilinaw ng Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Kasama na po ba ang ating mga barangay officials? Mas idadagdag ko rin po pala ating yung barangay officials ng Barangay Mapulot. Dahil sa kanila po gagawin yung small mining, maganda pong maimbitahan sila pababa. Dahil sa ngayon po ay hindi po natin alam kung sino po kasi ang magsisilbing proponent ng proposed project. Thank you po.
So ang kahilingan po para sa pagpapatawag, para sa paglilinaw nitong ating resolution ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Atelit Cuban, paglilinaw at pagdadagdag ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura at kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, matapos po ang paglilinaw ay atin pong ipinapasa ang kahilingan ng kagalang-galang Konsehal Rachel para po sa pagpapatawag at paglilinaw para po dito sa resolusyon, minahang bayan ng barangay, ng sangguniang barangay ng Barangay Mapulot. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po. Open na po tayo sa other matters. Other matter sa kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. May natanggap po akong soft copy po ng kahilingan ng ating Maria Eleazar General Hospital na makalagda ang ating punong bayan at ang ating pong Municipal Health Officer Dr. Kevin Matundan sa pagitan po ng Maria Eleazar Hospital and LGU na muling mapahiram ng pamalang bayan ang atin pong hospital ng isa pong tabletop autoclave. Ito po sa kasalukuyan ay nasa sa hospital pa po at ginagamit po nila ito simula po nung March 25, 2024. Kumbaga po, magre-renew lang po ng MOA para po patuloy nilang magamit ang tabletop autoclave na hinihiling po ng Maria Eleazar General Hospital na muling makalagda sa isang kasunduan si Dr. Malcolm Remo at ganun din po ang ating punong bayan, Mayor Liz Oscar T. Eleazar. Salamat po. Pagbibigay po ng kapasyahan para sa muling pagre-renew ng nasabing equipment o ano nga ba ito? Tabletop autoclave. Kasalukuyan din pong nasa kanila pa rin naman ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ito po ating pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Isang kailingan po sa ating LTO na baka po pwede magkaroon sila ng caravan na makakuha ng kahit student permit yung ating mga kabataang gumagamit ng motorsiklo paghahatid ng kanilang kapatid, ng kanilang nanay, ng kanilang tatay sa mga pupuntahan, lalo na sa mga paaralan. Ang nagiging katuwiran po, Mr. Chair, ay hindi daw po sila lumalabas ng bayan kaya mas hindi nila pinag-uukulan ng pansin na makakuha ng lisensya. So ako po'y nagmumungkahi sa atin pong kagawaran ng LTO na magkaroon po sila ng kahit po sa isang zone ay magkaroon po sila ng isang area at isang araw na para maglagay ng caravan sa pagkuha ng lisensya, maturuan ng mga bata kung paano mga mangyayari kung wala silang lisensya. Yun lang po, Mr. Chair. Resolution po ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, paano ko ba ito itatanong nung mga nakalipasong buwan, laging may na-aksidente dyan sa San Vicente. Meron na rin ho tayong mga ginawang resolution, pero hanggang ngayon, no, parang hindi man lang nagagawa ng action tulad do yung paglalagay natin ng mga pang mga signages, yung mga panglagay sa gitna ng kalsada dito sa barangay, dito sa may tapat ng McDonald. Nagse-resolution ako niyan. Ang nakalagay sa pagbaba, malalaking tarpaulin. Ayun. Saglit lang, Sek. May malalaking tarpaulin doon. May English, may Tagalog.
bumagal, o ganito. Ito namang nasa may McDo ay kaunahan naman ng tayong pinagbigyan dyan doon sa warning lights. Doon sa may before McDo, kung pabigul ka, at from dito sa may dalawa yon, tayo ay sa personal na pakikipag-usap ay humihingi pa ng karagdagan dahil itong para dito naman sa pangalan nito, papuntang Mountain Zone kasi hindi naman siya totally cross intersection medyo tagilid ay masyadong nagkataon pa na yung size terrain ng ating karsada kurbada. So meron tayong personal na kahilingan para doon. Kaso nasaklaw siya noong dalawang early warning Stoplight. yung may orange doon. So, maghihintay na lang huli tayo ng susunod na action nila. Yun lamang po. Pero yung sa mga signages, kompleto naman, nakita niyo ba? Pagbaba, bumagal, may malaki. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat po, Mr. Chair. Kung natatandaan po nyo, pinatawag po natin dito si Engineer Khalid. At nagkaroon po tayo ng dialogo sa kanila na ang nirequest po natin doon ay yung cement block na nakalagay sa kalsada. At yun po ay na-request na natin sa DPWH, Mr. Chair. Yun lang po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Inquiry lang po sa ating pong kalihim. Sec, meron po ba tayong adoption o ordinansa ng noise pollution? Kung meron po, mahikitingnan. Kung meron man po tayong ordinance, baka po pwedeng makahingi kaming Sangguniang Bayan members ng kopya for review po. Kasi Mr. Chair, may mga natanggap lamang po tayo na nagre-reklamo na tungkol po sa mga motorsiklo. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you po. Ang ating kalihim ay meron pong lilinawin patungkol po doon sa ilang kopyang receipt mula sa DPWH. Yes po. In general po muna, sagutin ko lang po kagalang-galang na tagapangulo. Doon po sa Tambucho po, maingay na motorsiklo, meron po. May ordinance. Pero noise pollution na in general po, wala. Okay pa. Tapos po, yung po tanong po ni Cons Joel kanina, kagalang-galang ng tagapangulo. Meron na pong resulta. Yung pong congratulations po kay Konsehal Leo San Buenaventura na humihiling po ng timbangan o weighing scale. Forwarded na po ito sa regional office po through the request of the Sangguniang Bayan. Andito po yung letter. Tapos po, yung pong request po through Konsehal Veronica Aquino Masangkay, congratulations po. Yung pong pagtatambak po lahat po ng gilid po ng doon po sa highway. Meron na rin po, ginawa na po nila. Actually, meron na po silang po. Tapos po, congratulations po kay Ma'am Rachel Eliasar. Ito po yung pinakamarami, yung reduce now, yung mga at saka po yung rumble strips, ginawa na po nila, kagalang-galang na tagapangulo at it is through the request of the Sangguniang Bayan of Tagkawayan. Tapos po yung isa pong letter po, yung request po ng ating pong kagalang-galang Veronica Aquino Masangkay, yung pong tungkol sa SSS, they will be providing services po on February 12 to 13, May 7 to 8, August 13 to 14, November 12 to 13 po this year po para po sa ating pong SSS pensioners. Salamat po. Yun po lang. Kings Park. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po. Salamat po, Sec, sa magandang balita. Kasabay po nung nag-resolution din po ako nung nakaraan na tanungin nyo kung anong status ng ating highway. Nagkataon po na ito, kakabasa ko lang po ng article, ay sabi po ng ating DPWH Secretary Vince Dizon na pagtutuunan na po ng pansin. Maigi naman po at napapansin na dahil lahat naman po tayo apektado. Napansin pa lang, pero sana po i-actionan.
So, yun lamang po. At least so ay umuusad po yung ating mga kahilingan sa DPWH. At Mr. Chair, nais ko pong tanungin kung meron pa pong mga mungkahi ang ating mga kasamahan sa pamamagitan po ninyo. At kung wala na po, ay hinihiling ko po na itindig na ang ating regular na pagpupulong. Motion po para po sa pagtapos ng ating regular na sesyon ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Okay. May pahabol po ang kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Ay po salamat, Ginoong Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Ito naman po ay a resolution of support only. Panawagan po ng ating DILG, a resolution expressing the support of the Sangguniang Bayan of the Municipality of Tagkawayan, Quezon to the call of the Department of Interior and Local Government, DILG, for the prudent, transparent, and judicious utilization of the 2026 National Tax Allotment. Pagsuporta lang po ng Sangguniang Bayan at mabigyan po ng kopya ang kanila pong tanggapan. Marami po Resolution po para po doon sa nabanggit ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ang standing motion po para po sa pagsasara ng pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar matapos po ang paghabol ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Sino po ang tumututol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong. Again, congratulations sa mga masisipag na konsehal. Napakadaming sulatin ng ating kalihim. Pati na pagpapalo up ng ating